Inaasahang mas titindi ang nararanasang El Nino sa Pilipinas pagdating ng Oktubre o sa susunod na buwan na po yan. Sa pagtataya ng Pag-asa, posibleng 58% na raw ng Pilipinas ang maapektuhan ng tagtuyot sa katapusan ng taon. Dahil naman sa mababang level ng tubig sa Angat Dam, makararanas na ng water interruption ng ilang customers ng Maynilad simula sa Miyerkules. May report si Rida Reyes. Nagkabitak-bitak na ang lupa ng ilang pananiman sa Ilocos Norte dahil sa tagtuyot dulot ng El Nino. Unti-unti na rin namamatay ang mga pananim gaya ng talong at mais dahil sa pagkauhaw sa tubig. Mahigit 2 linggo na rin daw na hindi umuulan sa lugar. Sa Kidapawan City, nanganganib na rin hindi mapakinabangan ang daan-daang ektarya ng palayan. Nangamatay na rin ang ilang tanim na saging. Bagamat nakararanas pa naman daw ng mahina at katamtamang ulan ng lungsod, ayon sa mga magsasaka, hindi pa rin ito sapat para makaipon sila ng tubig. Apektado na rin ang ani ng ilang bayan sa Cotabato dahil sa init ng panahon. Humihingi na ng tulong ang mga magsasaka dahil halos wala na raw silang makain. Nauna nang sinabi ng World Meteorological Organization na posibleng ang naranasang El Nino ngayon ang pinakamatindi mula noong 1950. Ayon pa sa Pag-asa, mas titindi pa ang naranasang tagtuyot sa bansa sa susunod na buwan. Aabot din daw sa 60% ang posibleng mabawa sa dami ng ulan na bubuhos sa bansa bunsod ng El Nino. Pagtataya pa ng Pag-asa, posibleng 58% na raw ng Pilipinas ang makararanas ng matinding tagtuyot sa katapusan ng taon. Pwedeng pumalo pa raw ito sa 80% pagdating ng 2016. Mas kakaunti yung ulan at mas gagrabe pa ho dahil sa panahon ng El Nino dahil inaasa po na mas mainit na panahon sa panahon ng October, November, December kumpara nung last year. Talagang magtipid na tayo ng tubig dahil aasahan pa rin natin na kaunti ang inaasahan ng tubig ulan dahil nga sa El Nino. Ayon naman kay Edgar de la Cruz, hydrologist ng Pag-asa, hindi pa nila masabi sa ngayon kung babagsak ba ang level ng mga tubig sa mga dam na nagbibigay ng tubig sa irigasyon. Pero ang ilang dam tulad ng Angat at Magat Dams, bagamat tumaas ng bahagya ang level ng tubig, hindi pa rin nakakamit ang normal na antas. Mababa pa rin ang level sa Pantabangan Dam na nagsiservisyo sa Nueva Ecija at ilang bahagi ng Pampanga. Magkakaroon ng malawakang kakulangan sa ulan, which is going to affect our, of course, irrigation, power generation from hydropower plants. It will also affect our water resources. Ang simbahang Katoliko naglabas na ng Oratio Imperata o dasal para mabawasan ang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, dapat din humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa kabiguang pangalagaan ng kalikasan. Dahil pa rin sa mababang level ng tubig sa Angat, simula Miyerkules, mawawalan na ng tubig ang ilang customer ng Maynilad. Apektado ng rotating water service interruption ang mga syudad ng Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City at Valenzuela. Apektado rin ang ilang lugar sa Cavite. Tatagal ang water interruption mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga kinabukasan. Handa naman ang ahensya na magpadala ng water tanker sa maapektuhang mga lugar. Rida Reyes, GMA News.